Guys, welcome dito sa The Sun at Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a general and a collective reading. Your energy at this time. Take me to the night, fallen to the dark side. We don't need a light, we'll live on the dark side. I see it, let's feel it. While we're so young and fearless, let go to the night, fallen to the dark side. Oh, Hermit. Death card. Ano tong death card sa energy mo? May nag-end. May natapos. May natapos. No? Ano yung natapos sa'yo? Ano nag-end? Eight of Wands. It's a message or sinesend sa'yo. Ano to natapos na to with the Eight of Wands? Ito yun. Ay! Oh, ito, ganyan siya kanina. Ganyan, oh. Kasi pag ganyan man. Pag ganyan yan kanina. Yun, alam ko. Basta ito upright to. Yung parang tuloy-tuloy na inatake ka na you're in a cage. Yung nakita niyo yung death and rebirth dun sa dito na deck, sa isang deck, no, na parang nakakulong, no, nasa loob ng itlog. So parang ganun din yung ito yung natapos na nakawala ka na niyan, no? Kasi natapos na eh. Nakawala ka na ngayon, no? Sa mula sa pagkakulong or yung na ano ka na caged or kinulong sa parang cage, no, ng devil or evil forces, ganyan. Matagal to, guys. Matagal din to na nakulong ka eh, sa cage. Yan. No? And then it's attack or maybe it's anong tawag dyan, demonic attack, mga ganon, demonic attack, or parang na you're in a bandage or na cage ka talaga, nakulong, kinulong, kinontrol, na-restrict, pinigilan, mga ganon yun eh. Oh, yun na natapos. And now you're not in a hermit mode. Hindi ka na ngayon introvert. Hindi ka na ngayon aloof. Hindi ka na ngayon hindi komportable na makihalubilo sa iba or makipag-usap sa person mo or sa iba, mga ganon. Or yung magkaroon ng communication sa inyo ng person mo, or yung lumabas ka sa lungga mo, sa bahay mo, or yung makipag-communicate, to make friends, ganon. Kasi nga, nakalabas ka na mula sa cage, no? From being attacked by the devil talaga. Devil, tama. Oh. Message ng angels for you. Oh, may nawala, may natanggal sa'yo. May natanggal sa'yo yun. May nag-end, di ba? May natanggal pati sa'yo. Yun na yun. Yung nakawala ka dyan, no? Nakalabas ka na dyan. Ikaw yung nakalabas dito. Nakalabas ka na sa cage na yan. Yan.
as sa cage ng devil or yung parang sa control, mula sa pagkakontrol ng devil sa'yo, mula sa basta sa cage ng devil, sabihin na natin gano'n, no? As for what you want, let the universe and other people know what you need. Ayan. Alam nyo guys kung bakit ganyan? Na may mga ganyang pangyayari kasi nga itong mundong to ay dito din nakatira yung mga devil. And bakit inalaw yan na mangyari yan? Kasi for you to be more strong for sure. Yung iba nga hindi natulungan eh. Meron nga mga pinatay lang, di ba? Hindi sila natulungan. Merong mga na-rape tapos pinatay, hindi sila natulungan, di ba? Ganyan kasi dito sa mundo to, madaming injustice, madaming evil acts, evil doings, mga ganyan. At sa'yo, be thankful na nakawala ka na sa cage ng devil. Ano yun, pati yung isip mo niyan, minamanipula nila. Ganon, ng devil. Parang kinokontrol nila, minamanipula. Madaming nakaka-experience yan guys kasi yan ang kanilang goal eh. To manipulate the mind of the people, no? Of humans. Para makuha nila yung soul, no? Para pag makagawa ng evil, harm, deceit sa kapwa nila tao, ay makukuha nila yung soul, mapupunta sa impyerno, di sa kanila na yung soul, mga ganon. Oh. Yes, they are deceitful, unfair, pero ganon kasi yan eh. Nandito kasi yan sila eh. Pero pag nabago na itong mundong to, kaya nga babaguhin to kasi tatanggalin na yan sila dito. Doon na yan sila ilalak sa impyerno, yung mga devil na yan. Yung mga fallen angels na yan. Kasi hindi maging peaceful at hindi maging masaya. Walang peace pag nandito sila sa mundong to. Nagasik sila ng lagim. Kaya ilalak yan sila sa impyerno. Tama ba, angels? Ilalak yan sila? Yeah, ilalak ko yan sila sa impyerno. Yung mga devil na yan. Mga fallen angels. Mga ganyan. Ilalak daw yan sila. Yung mga fallen angels na yan sa impyerno. Angels ba nagagay dito ngayon? Curious lang ako. Anong klase ng angel na nagagay dito ngayon? Seraphim. At tanong talaga ko, hindi daw. Cherubim ba na angel nagagay dito ngayon? May cherubim daw. May cherubim na angel. Cherub. Yung apat yung ulo. They're so beautiful. Beautiful, yeah. And basta it's so amazing talaga. Amazing, wala akong pasabi. Amazing. Parang sa fantasy ba? Parang mga ganun. Fantasy movie. Meron kayang ganun. Meron yan sa Narnia, guys. Merong mga horse. Mga ano lang doon. Lion nga lang. Tsaka yung parang taong kabayo sa Narnia. Tsaka may mga eagle pa. Mga ganun. Ang ganda. Paborito ko yun. Panoorin yun. So, ano ang message ng angels for you? Three of Swords. Nasasaktan. Sino nasasaktan? May nasasaktan. Sino nasasaktan? Ex mo daw? Ex mo?
Ex mo. Ex mo. Yun ang sabi ng angels. Angels yung sasagot, syempre. Alangan ikaw. kung kanino ka kung kanino man tong energy. Nasasaktan daw yung ex mo. Yun ang mensahe ng angels sa'yo. Naghalo-halo, Noy. Diba yan? Nahalo-halo ko. Nasasaktan si ex mo. Bakit? Bakit ba nasasaktan si ex mo? Bakit? Bakit nasasaktan ang ex niya na nireadingan? Bakit nasasaktan? 5 of Wands in reverse. Kasi hindi pa kayo nagkabati, ganun. Hindi. Dahil hindi mo siya pinaglalaban. Yes. Lalo kung guarded ka, defensive ka, kung sumuko ka na. Kaya siya nasasaktan kasi hindi mo siya pinaglalaban. Si ex mo. Paglalaban mo pa ba yan kung wala ng pag-asa, di ba? At sino naman siguro tanggapin mo na lang kung ano, di ba? Siguro nawalan ka na ng pag-asa or hindi ka na ganun ka-positive or in-accept mo na lang din, no? Na hindi kayo para sa isa't isa, na hindi kayo magkatuluyan. So, dapat gawin ni ex mo siya ang gumawa ng paraan. Ipaglaban ka niya. Di ba? Hindi naiiyak na lang siya. Baka kung ipaglaban mo, ayaw siya. O di, sayang lang, di ba? Hindi dahil sa pride yan or maego ka, no? Syempre, kung may self-worth ka na at ayaw mo nang maghabol-habol, ayaw mo nang umasa pa, kasi mahirap yung umasa talaga tanggapin mo na lang na wala nang second chance, wala nang another chance talaga sa inyo. Yan. Kaya madami yung parang nag-give up na ayaw na nila ng ex nila, ayaw na nila ng past person nila. Kasi nalabuan na yun sila So, madaming ganyang situation. No? Madaming tao ang ganyan na parang, ayaw ko na ng ex ko, ayaw ko na ng past person ko kasi ayaw na nilang umasa. Mahirap ka naman ng umasa. Kumbaga, tinanggap na lang nila, no? Tinanggap na lang na wala na, no? Kumbaga, yung hope na lang nila, yung new person or na may darating na new person, na bagong person, or yung kontento na lang sila sa buhay nila. Pwede din ganun. Tapos si ex mo nasasaktan dahil hindi mo siya pinaglalaban. Instead, parang guarded ka pa or defensive or natataas na lang ng wall. Ganyan talaga kadalasan. Lalo kung malabo na or nalabuan ka na. No? Nalabuan ka na or malabo na sa tingin mo na magkatuluyan kayo. Ganun talaga. At least naging realistic ka. Hindi ka nag-delusion, hindi ka nag-illusion, hindi ka naging superficial. At least realistic ka. You're living in the reality. Not in your illusional world. Hindi ka nag-illusion. Hindi ka nag-delusion. Delusion talaga. Illusion zero, pwede ba? Ganon. Malaking bagay ito.
na nakawala ka na dyan sa cage na yan. Nakalabas ka na sa cage na yan. Sa cage na yung devil. Challenges lang yan. Madaming naka-experience yan. Yung iba nga hindi nakakalabas talaga eh. Kagaya ng may mga addictions. Hindi nakakalabas eh. Talagang na-cage talaga sila ng matagal to na na-cage ka ng devil, inatake ka ng devil, naka-experience ka ng demonic attack, ganun tawagin, ganun siya tawagin, demonic attack. Ano yung dahilan bakit kinage ka ng devil? May mission ka? Kadalasan may mission dahil may mission ka. Kaya ganun. Kaya gusto kang kontrolin, i-cage para hindi mo magawa yung mission mo. So see? Para hindi mo magawa yung purpose ng God para sa'yo. Para sa kung ano man yung purpose niya sa'yo. Mission mo pati. Mission mo dahil sa mission mo. Para hindi mo magawa yung mission mo. Ganon. Baka tinayaan. Para mas tumibay ka. Mas lalo kang lumakas. Ayan. In-embody mo energy ngayon. May snake ko. Sumisimulo ng devil yan. Perception, malakas yung perception mo ngayon. Senses mo yan. Search for the word of perception. Kung hindi nyo gano'ng maintindihan na naunawaan ng mas malawakan yung perception ng word. Search for that sa Google. Pwedeng sa YouTube. Sa Google para mas maintindihan nyo. English nga lang. Pwede din i-translate nyo kung perception sa na perception in Tagalog. Tapos ano yung meaning niyan. Search nyo. Ganyan yung ginagawa ko din eh. Para maintindihan ko yung word o kung ano man yung mga research ko. Ganyan ang ginagawa ko guys. Para maintindihan ko ng lubusan. Ganon. It's one of psychic abilities. Yung perception na yan. Like intuition. Ganon. Like clear oceans. Like medium abilities. Medium ability pala. Madami yan eh. Isa na yung perception dyan, psychic abilities. Ano pa? Ang energy mo. Anong taglay mo? Ano ka? Mga ganun na. Ang taglay mo, kiss. Clear mind. Weak mind. Mabilis ka mag-isip. And sharp mind. You have the keys to maybe to discover, to know the closed books. What's inside the closed books? Kasi may keys nga, to know what's behind closed doors. Mga ganun ba? You have the keys to unlock the closed doors, the closed information, the hidden doors, the hidden information, mga ganon. Ano yung feelings pa sa'yo nitong ex mo na to na nasasaktan? Nagdurusa, nangulila, parang nagbibeg na attention mo, parang gusto niya magbeg na attention mo. Gusto niya magbeg na attention mo, ganun.
Tama. Gusto niya mag-beg na attention mo. Pero iniiwasan niya na mag-beg na attention from you. Iniiwasan niya kasi clarified by Seven of Swords. Gusto niya mag-beg na attention sa'yo, pero iniiwasan niya yun na gawin yun na mag-beg na attention sa'yo. Kasi, dahil saan? Sa pride niya. O dahil sa pride niya. May pride siya. Yun lang. Pero kung nag-beg yan ng attention sa'yo, edi okay na kayo. Lalo kung gusto mo nang balikan kayo. Alam mo kung ano yung humadlang niya sa person mo? Pride niya, no? Dahil sa pride. So, tapos masaktan siya na hindi mo pinaglalaban. Siya nga, hindi niya pinaglalaban eh. Dahil sa pride niya eh. Oh. Kaya ano pa nga naman ang asahan mo? Kundi tanggapin na lang ang realidad na wala na kayo. Na wala nang chance. Wala nang another chance. Hindi na kayo magkabalikan kasi may pride ito. At hindi naman siya magbibig sa'yo talaga. Kasi iniwasan niyo na magbeg sa'yo kahit gusto niyo magbeg na attention sa'yo. No? Attention mo. No? Gusto niyo magbeg na attention mo. Na bigyan mo siya ng attention. Pero dahil sa pride niya, iniwasan niya yun. So, wala talaga mangyayari pagka ganun. No? Kung pairalin yung pride niya. Baka gusto niya ikaw ang magmakaawa sa kanya. Ano yung iniisip ngayon ng person na to, na ex mo na to, no? Na nasasaktan na to, na ex mo na nasasaktan dahil hindi mo pinaglalaban siya. Ano yung iniisip niya ngayon? Iniisip niya lang patulog-tulugan, iwasan na ang magbeg sa'yo. Ang magbeg sa'yo ng atensyon. Iwasan ang magbeg sa'yo ng atensyon. So hanggang doon na lang talaga yun. Pagka ganun na ayaw niyang magbeg sa'yo ng atensyon, ayaw niyang reach out sa'yo, iniwasan niya wala na talaga, hanggang doon na lang yun. Pagka ganun. Wala na asahan doon. So, anong next na mangyayari sa love life mo? Pagka kanya accept na lang talaga, no? So, yan. The Star. Accept na lang na wala na kayo. Wala nang chance. Kasi, ano pa ang antayin mo dyan? Ano pa ang asahan mo dyan? Diba? Kung ano yung realidad, no? Kung anong nandyan sa buhay mo yun, ay cherish it. Be grateful. At ang buhay naman ng tao ay maiksi lang naman. Minsan nga ang buhay ng tao ay hindi umaabot ng 70. Kadalasan, marami. Minsan ay 40 pa lang namamatay na, 50 pa lang namamatay na. Hindi natin alam kung hanggang saan ang buhay, no, ng mga tao. Kasi iba-iba naman eh. Meron na umaabot pa ng 80. Pero madalang na lang sa panahon ngayon kasi dahil sa pagkain yun ng tao, diba? Ito maging positive na yung mangyayari sa love life mo. Yung positive, maging inspired ka na and positive. Pag ganito yung ex mo, malabo na yan. Hindi mo na kailangan umasa dyan. Wala na yan, pagka ganyan. At pride ang kanyang pinapairal. Wala na yan. Hanggang sa mamatay na lang kayo, ay kumbaga alaala na lang, ganun ba? No? Maisip ka na lang niya, ganun hanggang dun. Ikaw din, maisip mo na lang siya, no? Hanggang dun lang talaga, no? Kasi ang tao naman, mamamatay naman talaga eh. Hindi nga umaabot ng minsan 80 eh. Madami hindi umaabot ng 80 lalo sa panahon ngayon eh dahil sa kinakain ng tao eh. So yan.
Ang worst lang, kung sa impyerno mapunta ang kaluluwa. Yan ang kawawa kasi eternal life na yun dun eh. Forever na sa impyerno. No, yung mapunta sa impyerno. Yung masave ay magre-rejoice kasi masave eh. Hindi magdusa sa impyerno eh. Mamuhay pa na masaya, payapa, panabago na itong mundo na to. Ayan. Magkaroon ng bagong katawan. Ganun yun eh. The star. Star daw. Maging hopeful ka na. Maging positive na yung mangyayari sa love life mo. Maging puno ng pag-asa ka na. No? Puno ng pag-asa and inspired. No? You will be inspired with a new person na or kung sino man yung person na makarelasyon mo na. So yan. Pagka mga ganyan naman ay makakalimutan nyo din yan yung isa't isa. Kasi wala na din naman. Ganun talaga yun. Alangan ipilit mo, no? Alangan ipilit mo kung ito ay pride na pinapairan niya. Ay tanggapin na lang. Ganun talaga. Hanggang sa makalimutan mo na lang. Wala na lang. Mag-fade na lang din yung mga emotion, feelings, yung pag-iisip sa bawat isa. Ganun. O pag-iisip mo sa kanya, pag-iisip niya sa'yo. Fade na lang yan sa katagalan. Ganun. Sa may ma-meet na kayo mga bagong person na fit sa'yo, no? Fit sa kanya. Ganun. Na compatible kayong dalawa, no? Na new person o kung sino man yung makatuluyan mo. Ganun ba? Na hindi ma-pride. Pag ma-pride na yan, yan ang number 1 na blockage yan, yung pride na yan. Wala ka na talaga asahan dyan. Hindi kanya masisisi dahil may pride siya. Yan ang humad lang sa kanya. Yan ang nagbablock between the two of you, yung pride niya. Ano yung next pa na mangyayari sa love life mo? Faith, this is faith. Maging hopeful ka, di ba? And then, magkaroon ka ng faith. No? Na positive na yung, dahil para bang maging positive na lahat na mangyayari kasi sa buhay mo. No? Hindi ka na hopeless. Hindi ka na mawala ng faith. No? Na mayroong magmamahal sa'yo. Na yung tunay, na totoo, na mamuhay ng inspired. Yung inspired ka. Yung positive. And then, mas lalong lalakas yung faith mo, pananampalataya mo sa God. Kasi, maaaring yung makarelasyon mo ay maka-Diyos pati. Kaya mas lalo mas strengthen yung faith mo. Yun ang number 1 na maganda sa katangian ng isang tao. Sa isang tao. Yun ang best na katangian man tawag doon sa makarelasyon ninyo, meron siyang takot sa Diyos, yung maka-Diyos. At yung sinasamba niya ay si Jesus Christ at yung God na tatay ni Jesus Christ. Kasi yun ang totoong Diyos. Yung ibang Diyos, hindi yung totoong Diyos. Hindi yung totoong God, mga fallen angels na yan sila. Yun ang totoo. Bibigyan ka nga ng pera ng ibang gods kasi fallen angels yan sila, pero kaluluwa mo kunin nila, tapon dun sa impyerno. Tuwa sila. Ganon. Kasi kung yung makarelasyon mo ay may takot sa Diyos, kung maka-Diyos yan, hindi yan ma-pride, no? Kay Jesus Christ ha, hindi sa ibang Diyos. Sa God na tatay ni Jesus Christ pati. No? Sa God na tatay ni Jesus Christ at kay Jesus Christ lang dapat. Hindi doon sa ibang God. Kasi yung ibang God
Ang totoo niyan, fallen angels na yan. Mga demonyo na yan. Dahil ang totoong Diyos, si Jesus Christ. Ang totoong God, Tatay, Jesus Christ. Yan ang totoo. Pag iba rin sinasamba ng ibang tao, ay devil na yan. Pero binibigyan sila ng kayamanan. Yun nga lang, kayong kaluluwa nila, dali man sa impyerno. Yun ang kapalit. Ayan. At pagka may takot sa Diyos at maka-Diyos yung makarelasyon mo, partner mo, ay mabait yun. Matakot na mag-cheat yun. Matakot na gagawa ng masama yun. Matakot na gagawa ng evil. Ganon ang taong maka-Diyos. Ganon ang taong may takot sa Diyos. Pero pag evil doer, pag inggit nila ang pinapaira nila, walang takot sa Diyos yun. Hindi totoong maka-Diyos yun. Kaya lang sila nananalangin, kaya lang sila nagsasamba sa Diyos, kay Jesus Christ at sa God, dahil takot silang parusahan agad. Pero parusahan at parusahan pa rin sila. Correct ba? Dahil yun ang totoo. Kahit witches, sumisimba yun sila eh. Pero tingnan yung ginagawa nila. Para hindi sila mahatulan agad. Pero yun nga lang, kay impyerno din naman sila afterlife. Kasi evil doings yung ginagawa nila. Yung path nilang nilalakbay papunta sa impyerno yan. Hindi nila madala yan sa pakisuyo na patawarin na lang, pasensyahin na, sige sir, gawa ng witchcraft. Dahil sa selfish intention nila, dahil sa selfish motives, dahil singgit pati o ano mang reason nila, yung mangingin ng tao, tapos ganun din naman ulit yung gagawin. Sige sila panalangin para maprotektahan sila o para hindi sila atulan agad. Parang debosyon nila yun ba? Ganon. Akala nila pinoprotektahan sila ng God. Pinoprotektahan ba sila ng God pag nanalangin sila sa God? Yung mga witches? Hindi ah. Hindi pala sila pinoprotektahan, sabi ng angels. Ano yung nagpoprotekta sa kanila? Demonyo? Demonyo. 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 Or ano ba yun? Ewan ko ano ba yun na una? Pero yung isa na to parang palang pa naman eh. Pero ito na una ha. Demonyo. Tama ba? Demonyo. Demonyo ba nagpoprotekta sa mga witches na pag nanalangin sila? Hindi. Hindi. Hindi demonyo. Devil. Devil ang nagpoprotekta sa kanila. May nagpoprotekta. Hindi din. Ibig sabihin, wala nagpoprotekta sa kanila. Hindi sila pinoprotekta ng God. Hindi pala sila pinoprotektahan. Meron yan silang mga nilalagay na mga anting-anting din, mga witchcraft nila. Ayun, mga witchcraft na ginagawa nila for protection nila. Yan ang kanilang protection, no? Yun na nga, para stable sila. Yung mga witchcraft na ginagawa nila, kasi witch pa sila, di ba? For protection nila yan. Hindi sila pinoprotektahan ng God. Kahit demonyo, kahit devil, hindi sila pinoprotektahan na. Wala pala na po protekta sa kanila. Yung kanila mga ginagawa na protection na witchcraft din. Yan ang nagbibigay sa kanila ng protection. Bakit sila protektahan ng God? Sa evil yung kanila mga ginagawa. Kampunin sila ng kadiliman. Tinakwil na ba ng God yung mga yan? Mga witches? Tinakwil na pala ng God sila. Kasi hindi lahat ng tao, kagaya nun sa panahon ni Moses, ay
nasa side ng, ano yung nagsasamba dun sa, ano ba yung tawag? Parang ribulto ng ball yun ang alam ko eh. O, pinapili, no? Yung mga Israelites na sinave dun sa Egypto. O, pinapili sila kung sino ang panigan nila, kung saan sila aanib sa side ni Moses, kasi yung sa side ni Moses sa side ng God yun, o dun sa ribulto. Ay yung mga dun sa ribulto, di ba, pinag-strike ka ng mga ano yun, parang kidlat po, ano ba yun, parang pinagtamaan ng apo yun eh. Parang pinatay, nagramatay ngayon. Ganon. Kasi meron nga sa side ng evil, meron sa side ng good. O, ganon din sa nung panahon ni Noah. Kasi madaming evil, di ba? Pinaglilipol yung evil. Yun ang realidad, no? Yun ang realidad. Na pag evil, nililipol talaga yan. Nalagay doon sa impyerno, no? Ngayon naman ay hindi naman agad-agad nililipol. Kasi merong nakataktang panahon, di ba? Na maybe yung iba hanggat aabot pa sa, alam niyo yung may mga ano na, may mga salot na darating, ng mga ganon, kasi nasa end of times na din naman to eh. Baka paabutin pa sa ganon para maka-experience sila ng ganon, kasi yun ay pa-experience sa mga evil eh, ng mga tao eh. Di ba naman sa panahon ng Noah ay nilipol yung asos, ang daming tao na nilipol. Na-save lang doon si Noah at ang pamilya niya. Eh, saan pa ba mapupunta yung kaluluwa ng mga nilipol na yun? Yung panahon ni Noah, ng kaluluwa ng mga tao. Oh. Ay, di sa impyerno. Oh. Kasi mga evil yun, alam nga naman saan, sa langit. Hindi ah. Common sense na lang. Hindi malupit ang God. Yung mga tao na evil ang naging malupit. Pinaparusahan lang yung mga malulupit na mga totoong malulupit, masasamang mga tao, mga evil na yun. Kasi may freedom naman sila. Eh, gusto nila gumawa ng evil doings. Na-enjoy pa nila. Ano yan sila makatwiran, mga evil na yan. Para rason lang yan ng ano nila, ng kasinungalingan, kabaluktutan, pati rason nila baluktot, panindigan pa nila yan. Kaya ang next na mangyayari sa love life, sino ang pulso sa'yo? Ito sa Seven of Swords, ito ba yun yung ex mo? Siya ang magpurso sa'yo. Yan ang next na mangyari sa love life mo. Ipupurso ka niyan. Yung umiiwas mong person, umiiwas na mag-beg na attention sa'yo. Yan ang magpurso sa'yo. Bakit siya nasasaktan? Kasi maybe na-in-love na yun sa'yo. Nahulog yung loob niya. Masakit na naging defensive ka na, naging guarded. Masakit para sa kanya na hindi mo ipinaglalaban. Ganon. Lalo na kung na-fall na yun sa'yo, na-fall in love. Ano yung next move nito, itong ex mo na to, kasi pupurso ka pa niya. Ayan, ang next move niya. Oh. Ibaba niya na yung guard niya. Kumbaga, tatanggalin niya na yung pride niya. Ano pa? Ang next move nito, ni ex mo na yan, nasasaktan. Magpagawa ng bahay? Hindi.
Bubuo na kayo ng pamilya? Bubuo na siya ng pamilya? Oo. Mag-iisip na yan na bubuo na siya ng pamilya o bubuo na ng pamilya. No, gagawa na siya ng paraan para makabuo kayo ng pamilya. Pwedeng ganun. Oo, tama. Oo. Na kahit mabigat kasi syempre may responsibility pag may pamilya na pagbuo siya ng pamilya ay carry niya yung mga responsibility na. No? Ganun. Takot ba siya sa responsibility? Pati. Takot din siya sa responsibility kasi mabigat din naman talaga. No? Lalo kung may anak kayo, syempre, gastusin yan. Obligasyon niya. Responsibilidad niya yan. Responsibilidad din niyo pareho. Oh. Aray ko. Ito pa ako. Ano naman ang next move niyan? Ito ex mo na yan na mag-pursue sa'yo daw. Si ex mo, upright ba to? Itong King of Swords. Next move lang. Oh, it's upright. Maging strong. Maging strong mentally. Alam yung strong mentally? Maging strong mentally. Matigas, hindi ang tabla ng mga manipulation. Mga gano'n ng manipulation ng iba. So, yun na nga matuto na siya na maglagay ng boundary. No? Na maging strong mentally. Na hindi na siya nabubuyo. Hindi na siya nasusulsulan ng mga palipad-hangin, ng mga manipulation ng iba, mga witchcraft na ginagawa ng iba, tulad ng mga binubulong sa picture niya na maging cold, maging guarded ng sa'yo. Ang ganun. So yun ngayon, daming gumagawa niyan. Yun nga lang, afterlife, impyerno sila. Yun lang. Ay witchcraft yan eh. Kaya sa mga ayaw ng impyerno ay magbago na habang maaga pa. Baka muli ang lahat. Sa mga sa mga may chance pa na magbago, sa may mga chance pa na pwede pang wag mapuntang kaluluwa sa impyerno, di ba? Hindi ko kayo pinipilit. Buhay ninyo yan. Choice ninyo sa buhay yan. No? Desisyon na ninyo yan. Buhay ninyo yan eh. Ba't ako mangialam? Ako ay sasabi ko na kung ano totoo dito. Well, hindi naman pananakot yan. Ano lang talaga, totoo lang kasi yan. Minsan nakakatakot, lalo kung matamaan ka na, ay ganun pala, ganun yung ginagawa ko, yung mga ganun. Pupunta pala ako sa impyerno, mga ganun. Yung sabihin ng iba. O sa isip nila, dahil ganun yung ginagawa nila. No. Pero hindi panakot yan, sinasabi lang ang totoo dito. Ano naman next move ng person mo towards you naman ang towards you. Next move niya towards you. Ayan. Ace of Swords and Four of Swords. Puro swords. Talagang magte-take na ng action to, na magtatagumpay na. Wala nang maka-block. Wala nang makadlang. Parang sword na double-edged sword ba. Oo. Walang maka-block dyan. Walang makadlang. Magtagumpay. Maging victorious. Na hindi niya napapayagan pa na mapigilan, makontrol siya, na hadlangan o manipulahin yung isipan niya. No, hindi niya napapayagan yun na hindi niya nasusundin ngayon yung mga sumusulso sa isipan niya.
yung mga nang babato sa kanya ng palipad hangin or mga nagsisend sa kanya ng mas orasyon, mga ganun, para pigilan siya. Hindi na siya ngayon mapigilan yan. No? And then, maging stable na. Yung next move niya din ay maging stable niya, magkaroon ng stability na sa inyo. And, yung tatahimik na yung isipan niyo pareho, or tatahimik na yung isipan niya, yung maka-recover na siya, makapagpahinga na siya sa mga stress. Ganon. Yung hindi na siya mag-overthink, pati hindi na siya magtatagumpay ito na hindi na siya mag-overthink, hindi na siya mag-isip ng mag-isip, yun, na-stress yung isipan niya, yung ganun. Na makarecover na din yan, yung person mo sa pag-overthink or yung na-stress yung isipan niya. Dahil inaatake nga ng iba yan eh. Yung isip, para mapigilan, makontrol. Pinapa-stress nila yung tao. Maybe tinatakot kung ano pa mga scheme nila. Yun nga lang, kasi impyerno sila mapupunta. Yung mga gumagawa niyan. Akala nila laro siguro. Akala nila joke. Akala nila ay nakakatuwa. Natutuwa yan sila. Lalo kung kontrabida talaga. Kontrabido. Tuwan-tuwa yan sila. Yun nga lang, afterlife, hindi nila in-expect yung hatol sa kanila, no? Ano pa, ang next move ng person mo na to, sa'yo, ng ex mo na to, towards you. Palace. 4 wands. Pwede mag-propose to sa'yo. Yung magkaroon talaga ng stability, number 4. Mag-succeed to na maging tahimik na din yung buhay ninyo. Maging tahimik na din, o tahimik na din yung isipan ninyo na magkaroon ng stability sa inyo. And matahimik na nga yung isip ninyo na hindi na kayo na-stress dahil sa situation ninyo. Papakasalan ka niyan. Ganon. Pero itong Palace of Cups na to, ay in reverse siya. So, ibig sabihin, pag nagsama kayo, ay hindi mahina yung buuin ninyong pamilya, ganun. Hindi mahina, strong, matibay. So, see, matibay yung buuin ninyong pamilya. Matibay, no? Strong, hindi weak, hindi kayo emosyonal. Ayan, hindi sensitive, kundi strong kayo. Lalo kung may mga na-atake sa inyo, magpahina-hina pa kayo, di talo kayo, di ba? Madami evil na gusto ma-atake si iba, kahit hindi mo pa inaano yan. Sila yung mga una-una, ganun yung mga yan. Tapos pag nagalit ka kasi una-unahan ka o challenge nila, basta una-unahan ka lang yan, ay yun na, ikaw nang palabasin nilang masama, ikaw nang lalabas na masama ngayon, ikaw nang lalabas na worst na tao. O baka kwento pa na baliw ka nung nagalit ka, pero scheme nila yan, deceit nila yan para magalit ka. So yan, ito na lamang guys for collective reading.